morning guys! So for today's video ay i-share ko lang sa inyo paano kumuha ng solo parent ID. Bakit ako napaisip gumawa ng ganitong content? Kasi naka-encounter ako ng a little bit issues nung isang araw about dito sa solo parent IDs na to, no? So now, share ko muna sa inyo yung paano kumuha ng solo parent ID. May bago po kasi ngayong this year ay may bagong requirements paano kumuha ng solo parents ID. Para po dun sa mga solo parents may trabaho ka man or kaya mo mambuhayin ang anak mo, I think much better na may solo parent ID ka. Valid din naman po ito. Actually, yung sa akin ay napakinabangan ko to sa DFA. Sa DFA ko pa siya napakinabangan ang solo parent ID ito. So, balik muna tayo dun sa mga requirements kung paano mag-apply ng solo parents ID. Sa unmarried, kung ilan man ang anak mo, iba-iba man ang ama niyan, hindi ka man nakasal, kaya nga unmarried, ay dapat meron kang birth certificate ng mga anak mo. Kung may 5 kang anak, much better na may 5 kang birth certificate ng anak mo. Second, Senomar. Dapat may Senomar ka to prove na hindi ka pa kasal or hindi ka nakasal sa kahit kaninong ama ng mga anak mo. The third one is sworn affidavit. Saan ba kinukuha ang sworn affidavit na yan? Ang sworn affidavit ay kinukuha po sa barangay nyo. Punta kayo sa barangay nyo, sabihin nyo sa barangay captain nyo, nakukuha ka ng sworn affidavit. May pirma niya, authenticated po ang sworn affidavit. Nakukuha ninyo sa kanya. Agaya po nitong akin. Yan. Sworn affidavit. Hihingi nyo po yan sa barangay ninyo at pagkatapos, papanotaryuhan nyo po yan. Kung may PAW sa inyong municipality, okay, hindi ka nagagastos ng pagpapanotaryo. Ngayon, kung wala, afford mo namang magpanotaryo, panonotaryuhan nyo po yan. No? Yan ang number 1 requirement sa unmarried solo parents. Second is sa married tayo. The same lang. Ang pinag-iba ay yung marriage contract. Pag marriage ka na, ang dadalhin mo ay marriage contract, birth certificate ng mga anak mo, marriage contract, sworn affidavit, at kailangan may notaryo. Kailangan pong napanotaryohan nyo na ang sworn affidavit na to. Yan. Yan lang naman ang inyong papanotaryohan yung sworn affidavit na yan. Sa katunayan na kung sa unmarried ka, nakatunayan na ikaw ay single parent. Kung abandonment ka, sa katunayan ay hiwalay ka sa asawa mo. Yun lang po ang kailangan nyo i-submit. Sa DSWD, much better na kung kayo ay bago pumunta ng MSWD, ay may mga ganyan na kayong requirements para hindi na kayo magpabalik-balik. Para pagpunta nyo doon at isasubmit nyo yan, i-interviewin na lang po kayo, magpipil up kayo ng form, i-interviewin kayo. And then, pababalikin nila kayo para i-release sa inyo ang ID ninyo. Or kung ngayon naman ay after ng interview ay i-release agad sa inyo ay ang ID, much better yon kasi hindi na kayo magpapabalik-balik pa. Kasi nung mga panahong ako ay kumuha ng solo parents ID ito, hindi po ganito ang requirements. Napakadali lang. May dala akong birth certificate ng anak ko. Pumunta ka ng MSWD, in-interview ako, and then after
ilang days pinabalik ako para ibigay nila sa akin itong ID ito. Na after namang mai-release sa akin, ay naging tao lang ito ng wallet ko at hindi ko nga po ito napapakinabangan. Pero, sa pagkakataon na medyo nagkaroon ako ng importanteng schedule no, sa DFA, although may appointment ako, ay dun ko napakinabangan ang aking solo parents ID. Valid siya sa category ng priority lane sa DFA. Para kaya kung kayo po ay mga kailangan nyo kumuha ng passport at hindi nyo na kailangang mag-appointment, ayaw nyo nang may appointment at halimbawa kayo ay nasa Manila. Halimbawa kayo solo parents at may ID kayo nasa Manila. Pwede po kayong pumila sa priority lane. Aagahan nyo lang. Aagahan nyo lang. Kasi first 300 lang ang kanilang ini-entertain araw-araw sa DFA. No? Pwede naman kayo kumuha kung saan man kayo mga mall nando doon. Kung may mga priority lane sila. Pero ako, dahil rush ang aking ID, kailangan ng mga araw na yon ay sa MOA ako or doon sa Pasay ako kumuha ng aking passport. Doon ako nag-renew. At yun nga, bagamat ako'y maraming valid ID, napakinabangan ko ang solo parents ID ko dahil doon ako pasok sa category ng priority nila na solo parents. Basta may proof lang ikaw. At dapat valid din naman ang ID mo dala. Kaya kung ikaw ay solo parents at nagra-rush ka o gusto mong kumuha ng passport nga at ikaw may ganitong ID, mapapakinabangan nyo po yan. Malaking bagay yan. Hindi man tayo makinabang sa mga benefits at dahil wala pa namang benefits na sinasabi silang magpapa-implement na. Although may mga narinig na ako nung pa kung last year pa na parang igagaya na rin nila sa senior citizen na mamimigay sila ng parang pension. I don't know kung pension na tinatawag. Ay much better na meron na tayong solo parents ID. Pero bagamat ako may solo parents ID, ay hindi pa rin ako kasama sa master list na sinasabi dahil nga po ay may something na basta may something lang na basta may something lang, I don't know, ayoko nang elaborate pa kung ano yung something na yun na bakit ako hindi nila isinama sa master list na, which is napakatagal ko ng panahon na may nag-apply ng solo parents ID ito sa MSWD. Wala naman sa kanila ang problema. Actually, wala sa MSWD ang problem. Nasa isang departamento or dalawang departamento lang ang nagkaroon ng problema kung bakit wala ako doon sa kategoryang yan. Kaya nung sila'y namigay ng ayuda or ng something na dapat ay ma-receive mo as a solo parents dahil doon ka lang naman doon mo lang naman mapapakinabangan ang bagay na yan, ay hindi mo pala pakinabangan. So yun lang guys, at kung kayo nga po yung mga solo parents, now pa lang ay kumuha na po kayo ng mga ID. Importante yan. Valid din naman siya. No? Wag na lang muna nating isipin na hindi naman siya useful ID talaga dahil kung may lalo na kung kayo maraming mga valid ID na pwede nyo magamit ay minsan nakakatamad nga talaga mag-asikaso kasi parang abala. Pero kung ikaw naman ay solo parents na wala kang ginagawa at pwede ka mag-ayos ng mga ganitong requirements at para pag dumating yung time na may naamoy ka sa iyong paligid na may nagbibigay ng ganito, ganyan-ganyan sa mga solo parents, ay may hawak ka na. Hindi ka na, doon ka palang maghahabol o mag-aayos ng mga ganitong documents. So yun lang guys, and thank you for watching. Bye-bye!